for today's video mga ka-farmers, ay i-share ko po sa inyo itong ideya natin mga ka-farmers. Ito po ay isang sekreto nating teknik kung saan yung ating mga baboy ay mas mabilis po silang magkalaman mga ka-farmers. Lalong-lalo na po yung mga biik. So, itong 6 ko na biik dito mga ka-farmers, ito pong 6 ko na mga biik mga ka-farmers sa nakakita po sa aking mga previous videos, ayan, makikita po yung mga buto nila. Yung bagong bili pa po sila mga ka-farmers, kitang-kita pa po yung mga buto nila. Pero, meron akong ideya na i-share sa inyo ngayon mga ka-farmers kung bakit 1 week lang, nagkalaman agad sila mga ka-farmers at agad na nawawala po yung mga buto na nakikita sa kanilang likuran. So, ang ideya po mga ka-farmers na i-share ko sa inyo ay itong paghahalo ng gatas sa feeds ng ating mga biik. Ito po mga ka-farmers. Ayan, 2 kutsarang gatas po ito. Inihalo ko po ito sa kanilang feeds mga ka-farmers. Ganito lang po kasimple. Ayan mga ka-farmers, makikita nyo po. So, ganito lang po kasimple mga ka-farmers yung ginawa natin para mas madali pong magkalaman yung ating mga biik. 1 week po itong ginawa mga ka-farmers at nagkalaman agad po sila. So, ibigay ko na po ito sa kanila ngayon mga ka-farmers. Nasa ibabaw lang po yung gatas mga ka-farmers. Hindi na po kailangan na ihalo nating mabuti kasi kakainin lang naman nila ang gatas. Masarap po ang gatas mga ka-farmers. Ayan. Yung gatas po na ginagamit ko mga ka-farmers ay Bear Brand lang po. Pero kung meron kayong Foster Milk, pwede po yun mga ka-farmers. Naisipan ko kasi ang ideyang ito mga ka-farmers dahil kahit naman sino sa atin, alam naman na yung gatas ay meron siyang mga iba't ibang nutrients na posible makapagpabigat sa ating mga biik or sa ating mga baboy mga ka-farmers. Kasi sinubukan ko po talaga mga ka-farmers para mas madali po talagang magkalaman yung aking mga biik and of course, madali ko po silang ma-dispose na panglitsunin. So, ito din kasing gatas mga ka-farmers, meron din itong amino acids. At alam naman natin na ang amino acids ay makatutulong para mas madali pong magkalaman yung ating mga baboy. So, 1 week ko pong ginawa ang paghahalo ng gatas sa kanilang feeds mga ka-farmers. At ayan, makikita niyo po, nawawala po yung mga buto sa kanilang likuran. Ayan, ganyan lamang po kasimple mga ka-farmers. Ayan. So, ayan, kitang-kita nyo po mga ka-farmers, kinakain po nila yung gatas. At dito naman sa kabilang mga biik mga ka-farmers, yung 3 na nabili ko, tamang-tama lang naman po yung pangatawan nila, hindi po sila payat. So, ang inihalo ko lang po sa kanilang feeds ay itong Vitamin Pro mga ka-farmers. Dahil nasubukan na po namin ito na madaling makapagpalaki din ng baboy ang Vitamin Pro at makaiiwas din para magkasakit yung ating mga baboy. Kasi meron siyang probiotics. So, ayan, maghahalo lang po ako ng kaunting Vitamin Pro mga ka-farmers. Ganyan lamang po kakaunti. Then, ihalo natin yan. So, ayan. Then, ilagay na po natin, ibigay na po natin sa kanila. Ayan, ang lakas po nilang kumain mga ka-farmers. Sa mga biik na ito, wala po akong problema kasi nung nakuha ko sila, hindi po sila payat. Maganda po yung pangangatawan nila mga ka-farmers. So, sa ngayon, ang ginagawa ko lang ay nagbibigay lang po ako ng pang-maintenance sa kanila. So, 2 dito sa kanila mga ka-farmers yung gagawin nating pang-litsunin. Isa lang po yung kukunin naming pang-inahin dito. Dati naka-decide kami na 2 sana yung kukunin namin mga ka-farmers, pero yung isa kasi 14 teats po siya, pero 12 teats lang po yung buhay mga ka-farmers. So, yung pangalawang pang-inahin natin, dito po kami kukuha sa 6.
itong merong dot sa likuran mga ka-farmers, yan po. Siya po yung gagawin naming inahin kasi mataas din yung pangatawan niya. So, ayan. Nakikita nyo mga ka-farmers, nauubos po talaga nila yung pagkain na merong gatas. Importante kasi yung gatas para sa ganito pakaliit na mga baboy mga ka-farmers. Ito, winalay po sila sa tamang panahon mga ka-farmers, pero yung problema lang, kaya pumayat sila kasi parang kulang sa pagkain mga ka-farmers. Kaya naghanap po tayo ng ideya mga ka-farmers kung ano po ba yung pwede nating gawin para magkalaman po agad sila. So, para sa ating ibang mga ka-farmers na merong problema sa kanilang mga biik, tulad ng payat, yung nakikita na po yung mga buto mga ka-farmers sa likuran, kasi ito sila, nakikita po talaga yung mga buto nila sa likuran. Then, binili lang po namin mga ka-farmers kasi mura po, nasa 2,500 each lang po kasi sila, kasi dito ngayon kapag magandang biik yung pipiliin namin, nasa 3,000 to 3,500. So, yun lang po yung binili namin mga ka-farmers dahil mura siya, 2,500. Pero yun lang, kailangan pa nating hanapan ng ideya para magkalaman agad. So, magandang ideya po yung nasubukan ko na gatas mga ka-farmers. Bear Brand lang po yung ginagamit ko mga ka-farmers. Actually, you can use any brand sa milk. Pero kung meron kayong Foster milk, pwede po yun kasi pang baboy po talaga yun mga ka-farmers. Pero mas mahal kasi yung Foster milk. Mas mura po yung Bear Brand kasi merong swak. So, ayan, makikita nyo, magandang magana po sila sa pagkain mga ka-farmers. So, para sa mga baguan pa po sa ating channel, panglitsunin lang po natin ito mga ka-farmers. Mga middle of March ay sisimulan ko na pong magbenta ng panglitsunin mga ka-farmers. Ito sila ngayon, nasa pre-starter stage pa. Dapat na po silang makaubos ng 2 sako ng pre-starter mga ka-farmers. So, pag mauubos po yung pangalawang sako, proceed na po tayo sa starter. So, ganyan po dito sa amin mga ka-farmers, yung pagpapakain namin para sa aming mga panglitsunin. 2 sakong pre-starter po yung budget namin mga ka-farmers. Then, masasabi natin na parang only feeding po sila. Pero wala kaming automatic feeder mga ka-farmers. Ang ginawa lang po namin ay 4 times a day po kami nagpapakain. Before sila matutulog sa gabi, pinapakain po muna namin sila mga ka-farmers. So, hindi po namin sila binabudget sa kanilang pagkain. As long as they want, bibigyan po namin sila ng pagkain mga ka-farmers. Pero dapat din nating tandaan na hindi naman po yung ma-overfeed kasi magkakaproblema din tayo pag ma-overfeed yung ating mga baboy dahil magtatai po yan. So, ayan, meron pa pong gatas mga ka-farmers. Then, last Sunday mga ka-farmers, nagbigay din kami sa kanila ng 1 ml na Belamil. So, ayan. Kitang-kita nyo po talaga mga ka-farmers, hindi na po masyadong makikita yung buto nila sa may likuran. Then, natutuwa din tayo mga ka-farmers kasi alam na po nila kung paano uminom sa pig drinker. Nung bago pa kasi silang dumating dito, hindi pa nila alam kung paano yung pag-inom sa pig drinker. So, para sa ating mga ka-farmers na magtatanong kung ilang kutsara ba ng gatas yung inihalo ko po, 2 kutsarang gatas lang po yun mga ka-farmers. Pero yung feeds nila, nasa 1 kilo po mga ka-farmers. Ayan, then yung andito po. So, yung andito, dahil hindi lang naman sila payat, hindi ko na po hinahaluan ng gatas mga ka-farmers. So, para sa iba nating mga ka-farmers, pwede nyo pong subukan ang gatas kung sakaling meron kayong mga biik na nakikita po talaga yung buto sa likuran. Mga 1 week, magkakalaman na po yan mga ka-farmers tulad ng mga biik ko dito. Ayan. Then, syempre mga ka-farmers, pinupurga din namin sila. Kabili namin sa kanila mga ka-farmers, napurga na po sila. So, hindi na po kami nagpupurga sa kanila nang dumating sila dito. Nagbibigay na lang agad kami ng Belamil.
Ito yung pinupurga namin last Sunday mga ka-farmers. Then mamaya, magbibigay din kami ng Bella Meal sa kanila. Ayan. Nakakatuwang tingnan mga ka-farmers kasi mga middle of March, sisimulan ko na po silang i-dispose. So, ganyan lamang po kasimple yung ginawa natin mga ka-farmers para magkalaman agad ang aming mga biik na makikita po talaga yung mga buto nila. Murang-mura lang po yung ideya natin mga ka-farmers kasi gatas lang po, 2 kutsarang gatas, inihalo lang po sa kanilang feed. So, dry feeding po tayo mga ka-farmers, pero kung wet feeding po kayo, of course, pwede lang na maghalo tayo ng gatas. Mas magugustuhan po kasi ng ating mga biik mga ka-farmers kapag yung ating feeds ay meron pong gatas. Kasi alam nyo na, pag bata, mas mahilig pa po yan sa mga gatas mga ka-farmers. So, yun lamang po ang masishare ko for today's video. Sana po ay palagi ninyong subaybayan ang channel natin sa pamamagitan ng pag-subscribe para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload, lalong-lalo na po sa ating mga backyard hog racers mga ka-farmers. Kailangan nyo po ng mga iba't ibang ideya. Thank you for watching. Happy farming. God bless everyone. Bye-bye.